po, magandang gabi po sa ating lahat. Good evening po. Purihin po ang Panginoon na tayong muli po ay sama-sama tonight no po para po sa ating Global Harvest Goshen Ministry Podcast. So, welcome po ulit sa basa po sa atin. Salamat po sa Diyos na tayong lahat ay sama-sama ngayong gabi po na hindi lang po makikinig ng kanyang mga salita, kundi siyempre tayo po ay magpupuri at sasamba po. So samahan po ninyo po ako tayo po ay magsimula sa mga awiting pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Okay? So samahan po ninyo ako para ating sambahin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Ang awiting pong ito ay mula po sa Faith Music Manila, at may title po na Pupurihin Ka sa Awit. Ayan. Pupurihin ka sa awit, pupurihin ka sa tinig, pupurihin ka, pupurihin ka, pupurihin ka sa bawat sandali. Pagsambay iaalay, buhay ko'y ibibigay, pag-ibig mo'y walang hanggan, noon, ngayon, at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, pupurihin ka sa tinig, pupurihin ka, pupurihin ka, pupurihin ka, pupurihin ka sa bawat sandali. Gabundok man ang problema, hinding-hindi mag-isa, pagkat Jesus kasama ka, hinding-hindi rin mag-aalala. Pupurihin ka sa awit, pupurihin ka sa tinig, pupurihin ka, pupurihin ka, pupurihin ka sa bawat sandali. Pagsambay iaalay, buhay ko'y ibibigay, pag-ibig mo'y walang hanggan, noon, ngayon, at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, pupurihin ka sa tinig, pupurihin ka, pupurihin ka, pupurihin ka sa bawat sandali. Gabundok man ang problema, hinding-hindi mag-isa, pagkat Jesus kasama ka, hinding-hindi rin mag-aalala. Sa awit, pupurihin ka sa tinig, pupurihin ka, pupurihin ka, pupurihin ka sa bawat sandali. Pagsambay iaalay, buhay ko'y ibibigay, pag-ibig mo'y walang hanggan, noon, ngayon, at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, pupurihin ka sa tinig, pupurihin ka, pupurihin ka, pupurihin ka, pupurihin
hinding-hindi mag-iisa, pagkat Jesus kasama ka. Hinding-hindi rin o mag-aalala. Pupurihin ka, pupurihin ka sa awit, pupurihin ka sa tinig, pupurihin ka, pupurihin ka, pupurihin ka, pupurihin ka sa bawat pupurihin ka, pupurihin ka, pupurihin ka, pupurihin ka sa bawat sandali, pupurihin ka sa awit, pupurihin ka sa tinig, pupurihin ka, pupurihin ka, pupurihin ka sa bawat pupurihin ka, pupurihin ka, pupurihin ka, pupurihin ka sa bawat sandali, pupurihin ka, pupurihin ka, pupurihin ka sa bawat sandali, pupurihin ka, pupurihin ka, pupurihin ka, pupurihin ka sa bawat sandali, pupurihin ka, pupurihin ka, pupurihin ka sa bawat sandali, pupurihin ka, pupurihin ka, pupurihin ka sa bawat sandali. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Diyos. Amen. Purihin po sa atin ang Diyos sa ating buhay. Hallelujah. Okay, salamat po sa Panginoon sa mga awitin po na yan ay ipinapahayag natin ano po ang ating pong ating patuloy na pagpupuri, pagpapasalamat na po sa Diyos. Sa kabila ng sabi nga sa kanta gamundok man ang problema. Ayan alam natin na hindi po tayo nag-iisa. Amen. Kaya po, salamat po sa Panginoon. Purihin po ang Diyos na tayo ngayong gabi ay patutuloy po para po sa ating series about Truth Matters, podcast series. So, muli po ito po ang inyo pong abang lingkod, Pastor Edric. And today we're diving into episode 2. Nasa episode 2 na po tayo, about dun sa ating pinag-aaralan na Truth Matters series. Alright, so last time, review lang natin. Last time, kagabi po, ay we talk about the first episode ng ating Truth Matters series, Natandaan niyo po ba yung title? The Power of Truth. Yan po yung ating pong pinag-aralan nung kagabi, po. So, yung ating sinabi nga doon, the power of truth, po, how truth sets us free. Yan po ay batay po dyan sa John chapter 8 verses 31 to 32. Ayan, sabi po doon, if you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free. So yan po yung ating anchor verse kagabi, doon sa ating The Power of Truth episode 1 ng ating Truth Matters series. So ngayon po, this time we'll see bakit po importante na maintindihan po natin ang Diyos mismo, ang source ng katotohanan. Hallelujah. So ngayon naman sa episode 2 natin, sabi ko, we'll talk about the God of Truth. Ang Diyos ng katotohanan. Ang katotohanan po ay hindi lang tinatawag natin concept or idea. Amen? So ito po ay rooted, sa pagkatao po ng Diyos mismo. Siya po ang tinatawag nating rock na hindi natitinag. Amen? Siya po ang tapat at matuwid
na Diyos na hindi kailanman nagkakamali. At kung siya po ang source ng lahat ng katotohanan, di ho ba? Ibig sabihin po, we can't fully trust Him with our lives. Di ba, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan? So, yung ating anchor text dito po sa ating episode 2 ng ating nag-uusapang Truth Matter series about the God of Truth ay sa Deuteronomy chapter 32 verse 4 na po. Sabi po doon, He is the rock, His works are perfect, and all His ways are just. No, a faithful God who does no wrong, upright and just is He. So yun po, no, Deuteronomy 32 verse 4. At sa Magandang Balita Biblia, no, maganda rin po basahin natin sa Magandang Balita Biblia. Ang sabi po diyan, si Yahweh ang inyong batong tanggulan, no? Mga gawa niya ay walang kapintasan, mga pasya niya ay pawang makatarungan, siya ay Diyos na tapat at makatarungan. Now, para ma-appreciate po natin ano po itong ating anchor verse o anchor text sa Deuteronomy chapter 32 verse 4. Tingnan natin po yung background nito, no? Ang Deuteronomy 32 po ay kilala bilang tinatawag na Song of Moses, no? So dito po bago mamatay si Moses, no, kinanta niya ito bilang prophetic song para sa Israel. Ano, purpose nito po ay paalalahanan ang mga tao na si Yahweh po ang kanilang tapat na Diyos at sila po ay dapat manatiling faithful po sa Kanya. So, kaya po mahalaga ang verse na ito kasi po binibigyan ito ng foundation ang pananampalataya o faith ng bayang Israel. Ang character po ng Diyos ay hindi po depende sa circumstances and truth at justice, no, kundi sa Diyos mismo na sinasabi natin sa text kanina, rock, perfect, faithful at just. So tingnan natin pag sinabi ba nating God, no, yung tinatawag nating the God of truth, tatlong bagay ang pwede po nating ma-identify dito po sa Deuteronomy 32 verse 4. So number 1 po, makikita po natin the God of truth is that the rock that never shakes, no? Yan po yung dinidescribe ng Deuteronomy chapter 32 verse 4, no? Una sinabi sa verse, He is rock. So dito po sa verse 4, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan, makikita po natin ang description po kay God, no? Ano yung description kay God? He is what? Number 1, He is rock. Alright, simbolo po ng what? Stability, strength, at faithfulness po ng Diyos, no? Siya po ang matibay po na foundation ng Israel at siya rin po ang bato, sinatawag natin rock, no? Matibay ng ating buhay ngayon. So ibig sabihin po, si God, ang ating Diyos po ay matatag, hindi po nagbabago at maaasahan kung minsan, di ho ba, mga kapatid, mga kababayan, ang mga tao sa paligid natin, pabago-bago, tama po ba? Kahit nga pangako ng tao, napapako, sabi natin, pero si Lord, matibay na bato, never nagbabago po ang character niya. Kaya po, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan, kung ang Diyos ang tinasabing rock, no, ibig sabihin pwede tayong mag-build ng buhay natin sa Kanya with confidence. Yan po ang magandang makita po natin. So, alam niyo po, naalala ko nung malakas yung bagyo, alam niyo sa Pilipinas, sabi na itong buwan ng September ay mayroong sunod-sunod, na mga bagyo. Wag naman sana po, no? Pero naalala ko nung malakas yung bagyo na nakaraang mga buwan, may mga bahay na gawa lang po sa light materials, madaling nasira, natangay ng hangin, pero yung mga bahay po, na nakatayo sa matibay ng foundation, kahit anong hampas ng ulan at hangin, di ba, nanatiling matatag at matibay. Alam nyo, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan, gayon din po sa buhay natin,
Kapag ang foundation po natin, alam nyo ba, pera, achievements o tao, madaling mabuwag kapag dumating ang bagyo ng problema. Pero kapag si Lord, kapatid, kaibigan, mga babayan, ang rock ng buhay natin, kahit anong trials, challenges, hamon na dumarating sa buhay, hindi tayo basta-basta natitinag. Amen? Wow, sabihin mo nga sa sarili mo, hindi basta ito natitinag. Amen? Dahil meron tayong Diyos na tinatawag nating foundation ng ating buhay, because God is the rock that never shakes. Yan po yun. Ano po? At kapag sinabi po ng Bible, alam niyo po ba, kapag sinabi po ng Bible na God is the rock, so mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan, ang ibig sabihin po nito ay si God ay muna matatag, matibay, at hindi nagbabago. Ano po? So alam natin, sa mundo natin, kabaliktaran, halos lahat ay pabago-bago. Feelings, opinions, even relationships. Pero si Lord, hindi po natitinag. Amen? So, isipin mo na lang yung bato na foundation ng isang matibay na bahay, di po ba? Kapag dumating ang bagyo, ulan o lindol, matibay pa rin siya. Ganoon si Lord sa buhay natin. Amen? Hallelujah. Kahit anong unos, bagyo, hampas, kahit anong problema, hindi siya nagbabago at hindi rin po siya natitinag. That is our God. Amen? So maraming bagay po ang hindi natin kontrolado. Tama po? Maraming bagay po sa buhay natin ang hindi po natin kontrolado. Ano po yun? Economy, health, relationships, future, yan po yung mga hindi natin kontrolado sa buhay, Pero kahit mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan, pero kapag nakatayo ka, nakatayo tayo po sa rock na si God, ay may security tayo. May sigurado, Sigurado, may kasiguruhan. Kahit gumalaw ang mundo, hindi siya gumagalaw. Kahit magbago ang tao, hindi siya ay nananatiling faithful sa buhay natin. Kaya ang tanong ko po, saan ka nakatayo ngayon, Tanong ko sa iyo, kapatid, saan ka nakatayo ngayon? Sa shifting sun ng opinion ng tao at standards ng mundo, o sa matibay na rock na si God? Yan po. So that's number 1. Number 2, the God of truth is perfect in all His ways. Yan, ang Diyos po natin, perfect siya, sa lahat ng panahon at pagkakataon, His work, sabi doon sa Deuteronomy, binasa natin, Deuteronomy chapter 32:4, sabi doon, His works are what? Perfect, and all His ways are just. Wow. So, dito po sa verse 4, makikita po natin ang description ni God. Ano po yun? His works are perfect and all His ways are just. Ibig sabihin po, ipinapakita po na ang lahat ng ginagawa po ng Diyos ay tama. Amen? Walang pagkakamali at laging makatarungan. Wow. Hallelujah. Lahat ng ginagawa ng Diyos, walang mali, walang sablay. Yan po, kahit minsan, hindi natin maintindihan kung bakit may suffering, delays, or trials. O itong sitwasyon natin sa buhay sa ating gobyerno ngayon, bakit nangyayari ito? Itong mga flood controls na kabi-kabila ngayon, ang mga issues, we can trust, we can trust na ang ways niya ay always fair at may purpose, kahit na ang mundo, ang politika, ang buhay, ang ministry, hindi stable. Hindi po siya nagkakamali, hindi siya unfair. Sa panahon po na parang iniisip natin unjust ang mundo, wow, kapatid, kaibigan, kababayan, remember, God remains the standard of truth and justice. Amen? So, ulitin ko, God remains the standard of truth and justice. So, sabi sa verse, His works are perfect and all His ways are just. So, ibig sabihin po nito, lahat po
Lahat-lahat po ng ginagawa ng Diyos ay walang mali. Walang sablay. Siya lang ay laging tama, laging makatarungan, at laging may layunin po sa bawat nangyayari. Kaya po, alam nyo, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan, kung titignan natin ang buhay, titignan natin ang mga sitwasyon natin ngayon, minsan parang may mali. Yan ang sinasabi. Ano ba nangyayari dito sa gobyerno natin, no? Sa leadership ng gobyerno? Parang may mali. No? Alam niyo yun, lahat ng, sabi ko nga po, kung titingnan natin at magmamatsyag tayo, evaluate natin ang maaaring mga buhay natin, personal na buhay natin, yung mga plano natin. Sabi ko nga po, pati yung situation ngayon ng bansa natin na talagang mainit ang issue para diyan po sa flood control, no, na pinag-uusapan po ngayon, parang may mali. Di ba? Parang may mali. Lord, bakit ganito? Ang nangyayari, bakit ganyan ang mga sitwasyon ng bansa namin, no? Bakit may suffering? Bakit may delays? Bakit may heartbreaks, no? Bakit may corruption? Bakit may greed? Bakit sila ang daming sasakyan, no? Mga imported ba? Ano mo po? So, parang may mali. Yan, di ba? Parang may mali. Pero ang reminder po dito, hindi kailanman nagkakamali po ang Diyos. Amen? Kahit hindi natin makita ngayon, perfect ang plano niya at just and ang bawat decision niya po sa buhay natin. Ang difference po kasi, tingnan niyo po ito ang difference kasi between God and us ay yung perspective. Ibig sabihin po doon, no? Tayo limited, tama po, no? Parang tinitingnan lang natin ang isang maliit na piece ng puzzle. Pero si Lord, nakikita niya po ang buong picture. Kaya kahit may bagay po na mahirap intindihin, parang masakit na ulo mo, hindi ko maintindihan ang nangyayari sa buhay ko, pamilya ko, sa negosyo ko, sa karir ko, sa ministry ko, hindi ko maintindihan talaga ang nangyayari sa sitwasyon ng ating mundo. Pwede tayong magtiwala. Ayan, pwede tayong magtiwala na in all these things na hindi maintindihan, hindi natin maunawaan, pwede tayong magtiwala po na perfect, in all His ways ang Diyos, sa bawat mga sitwasyon ng buhay natin. So parang kapag nagpi-painting isang artist, di po ba? Parang kapag alam niyo, nagpi-painting ang isang artist, kung titingnan mo yung canvas, di ba? Habang nagsisimula pa yung painter sa canvas, no? Parang hindi mo makita, no? Parang makalat, magulo, hindi mo ma-identify, no? Ang kanyang pinipaint, no? Hindi parang sa iyo ano ba 'yan? Parang namang gulo-gulo, no? Parang walang sense yung pinipaint ng artist sa canvas. Pero ito pag natapos na yung buong artwork, yun, no? Makikita mo pala na alam niyo yun, bawat brush stroke, no, ng painter na ito doon sa kanyang pinipinta sa canvas ay mayroong purpose. So, alam niyo, ganoon din kay Lord, di ba? Ganoon din kay Lord. Minsan, sa buhay mo, buhay natin, nakikita lang natin yung tinatawag nating magulo, hindi maayos na buhay at sitwasyon natin, yung pain, struggles, unanswered prayers, difficulties, yan may mga pero sa perspective niya, perfect ang ginawa niya kasi siya po ang master artist. Yan, at lahat ng ways niya ay just at may layunin. So, yun po yung pangalawa, Pangatlo at panghuli natin, the God of truth is that the God who does no wrong. Yan, the God who does no wrong. Sabi sa verse, a faithful God who does no wrong, upright and just is He. So again, ito yung makikita nating description ng Diyos, kaya sinasabi natin God is truth, a faithful God who does no wrong, upright and just is He. Wow, contrast ito po sa tao, Contrast po ito sa tao.
Ang Israel at tayo rin ngayon ay madaling mag-fail, no? Madaling mabigo, ma-discourage, no? Pero si God ay never nagkakamali, laging matuwid at tapat. So, alam niyo po mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan, napaka-klaro po, no po, napaka-clear. God does no wrong. Amen? Siya po ang faithful, siya po ang upright, siya po ang just. Kaya, alam niyo po yun, kung minsan may doubt tayo, Lord, tama ba to? Totoo ba ang plano mo? O yan yung mga minsan tinatanong natin. So we can go back to His nature, mga kapatid. No? You can go back to His nature. Ano po? Siya po ay Diyos ng katotohanan, sabi ko nga po. Hindi po siya nagsisinungaling, hindi po siya nagbabago, at hindi po siya nagkakamali. No? Sabi again sa verse na binasa natin, no, ang description kay God, a faithful God who does no wrong, upright and just is He. No? Ibig sabihin po, si God, mga kapatid po, ay 101% trustworthy. No? Hindi po siya nagkakamali, hindi siya unfair, at hindi siya nagbabago ng isip. No? Lahat po ng ginagawa niya po ay laging tama, ano po, at makatarungan. Tayo bilang mga tao, kahit anong effort natin, nagkakamali pa rin, ano po. Minsan unfair tayo, minsan hindi consistent, pero si God hindi po, siya po ay faithful at upright. Kaya kahit alam niyo yun, dumating ang panahon na may doubts tayo, Lord, bakit ganito ang nangyayari? Yan, no? So, tatanong tayo, Lord, bakit ganito ang nangyayari? Tama ba ang plano mo? Tama ba ang kinalalagyan ko ngayon, ang sitwasyon ko ngayon, ano? Pwede tayo magtiwala, again, ano? Sa truth na hindi siya kailanman gumagawa ng mali. Ang character po ng Diyos mismo po ang guarantee natin, di ba? Kung alam mong ang Diyos, na po, mga kapatid, kababayan, ay hindi kailanman nagkakamali, good news, pwede kang magpahinga sa Kanya. Amen? Hallelujah. Pwede kang magpahinga sa Kanya kasi Diyos siya na hindi kailanman nagkakamali. Alright? Kasi kahit hindi mo gets, no, ang situations, hindi mo maintindihan ang mga nangyayari sa paligid, sa mundo, even sa yung personal life, alam nyo, sigurado kang tama ang ginagawa niya. Alright? So, alam nyo, na-experience mo na ba na may teacher o coach na parang ang higpit, no? Mahigpit itong teacher o coach, no? Tapos hindi mo maintindihan bakit niya pinapagawa yung isang bagay. Minsan parang unfair, pero later on ma-realize mo na ginawa niya yon para sa ikabubuti mo, para mas matuto ka o mas maging strong ka. So alam niyo po, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan, ganoon din kay Lord na po. Pero a million times better. Yan po maganda, a million times better. Unlike people, no po? Unlike people who sometimes make mistakes, no po? Si God never makes mistake, no? He does no wrong, ano? Kahit hindi mo gets ngayon, ano, later on makikita mo lahat ng ginagawa niya ay tama, makatarungan at para sa ibubuti mo in His time, in His on term, no? Sa kanyang panahon na kanyang plano po para sa inyo. So, alam niyo mga kaibigan, mga kasama, mga kababayan, kung ang Diyos ay tinatawag nating rock, perfect, faithful, at just, bakit pa tayo maghahanap ng truth sa kung saan-saan? Tama ba? No? Sa social media, fake news, at opinion ng tao, madaling maligaw. Pero po, kapag bumalik tayo kay God, sa salita niya, doon tayo makakasigurado. Amen? That's why, kung gusto mo po ng tunay na katotohanan, kapatid, kaibigan, kababayan, huwag sa word, huwag sa mundo ka pumunta. Kay Lord ka lumapit. Yan po ang pwede nating magawa. So, today, tandaan natin, the God of truth, never fails, never lies, and never changes. Kaya pwede nating i-build, ang faith natin sa Kanya ng buong
tiwala sa buhay po natin. Amen? Hallelujah. Sige po, tayo po ay magsara po sa ating panalangin. Manalangin po tayo at maging kayo po ay aking ipapanalangin sa mga oras po na ito. Panginoon, salamat po dahil ikaw po ay Diyos ng katotohanan. Ikaw po ang aming matibay po na bato. Ikaw ang perfect sa lahat ng iyong gawa. At ikaw ang tapat na Diyos na hindi po nagkakamali. Amen. Hallelujah. So, Abba Father, Lord Jesus, and Holy Spirit, teach us to trust you even when we don't understand everything. And may your truth be the foundation of our lives. Panginoon, salamat po dahil ikaw ang Diyos ng katotohanan. Ikaw ang aming rock na hindi natitinag sa kabila ng maraming mga hindi magandang nangyayari, sitwasyon sa aming buhay, sa aming paligid, sa mundo, sa aming bansa. Ang Diyos na perfect sa lahat ng iyong gawa at tapat sa lahat ng iyong pangako. So, Abba Father, Lord Jesus and Holy Spirit, forgive us when we sometimes doubt your plan. And help us, Lord, Abba Father and Holy Spirit, help us to trust that everything you do is just and has a purpose for my family, for my relationship, for my ministry, for my dreams, maging sa mga anak po namin. May your truth be the foundation of our lives every day. Dakilang Diyos, dalangin ko rin po ang bawat mga anak mo na narito, na nakibahagi sa ating Global Harvest Goshen Ministry Real Life Issues podcast. Kilala mo sila, Panginoon, at alam mo po ang kanilang mga situation. Alam mo rin po, O Diyos, ang buhay nila, ang mga sitwasyon at maging ang mga pangailangan po nila. Kung sila man po ay nasa panahon na karamdaman, I pray and I declare healing be upon you, restoration be upon you. Salamat, Panginoon, because you are a God, Jehovah Rapha, our healer. Restore us, Lord, make us whole again. Bigyan niyo po ng patuloy na kaayusan ang aming lupang katawan because you are the God of order. So Lord, I pray na ang aming buong sistema, ang aming katawan mula ulo hanggang talampakan is restored and magkaroon kami ng supernatural strength upang araw-araw po ay magamit namin ang lakas na ito. Lord, maaring may mga pangailangan pinansyal ang inyong mga anak. Lord, you are our Jehovah Jireh, ang Diyos na nagkakaloob, nagbibigay. Kayo po ay ang yaman po ninyo ay ang yaman ng langit at yaman ng lupa. Kaya Panginoon, sa inyo kami lumalapit. Sa katotohanan ng iyong salita, sinabi po ni Philippians 4:19, God shall supply all our needs according to His riches and glory through Jesus Christ. Lord, we declare yung sufficiency ng pangailangan namin, either physical, spiritual, financial, emotional, relational, Lord. Kayo po, Diyos, ang magkaloob nito sa bawat. Thank you, God, Abba Father, Lord Jesus, Holy Spirit, sa iyong patuloy po na pag-ibig, walang maliw na pag-ibig, sa iyong biyaya, at patuloy na grasya ay sasagana at sumasagana sa buhay po ng bawat sa amin araw-araw. Ito po ang aming dalangin, inihiling sa makapangyarihan Panginoon Kristo na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen, amen. So tanggapin po natin ang pagpapala ng Diyos. At ngayon, mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan, tanggapin ninyo ang pagpapala ng Diyos. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace now and forevermore. I bless you now in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen, 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 amen. Yes, Lord. Hallelujah. So, ulit mga kaibigan, mga kapatid, kababayan, as we end this episode, tandaan po natin, the God of truth is our rock, perfect in all His ways, faithful and does no wrong. Kaya kahit magbago ang mundo, kahit mag-fail ang tao, si Lord ay manatiling tapat at totoo sa iyo. So again, sa ating next episode ng ating Truth Matter Series, episode 3 na po tayo, ay may title po na Living in Truth. Yan ang ating pong pangatlong
episode 3, Living in Truth, no, sa Ephesians chapter 4 verse 25. So, brothers and sisters in Christ, friends, so let's build our lives on Him, trust His perfect ways, and rest in His faithfulness. Shalom and God bless.